Subukan mo lang ulit. At tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa'yo. Isa pa ulit na salita sa babaeng iyon. Sisirain ko ang buhay mo. Nakakatakot pakinggan, tama ba? Ngunit ang nagbitaw ng mga salitang ito ay hindi isang baliw na mangingibig, kundi ang anak ng isang bilyonaryong pamilya, ang pamilyang Alim, mula sa malaking enerhiyang grupo sa gitnang silangan. Ang babaeng Muslim na ito na nakasuot ng hijab ay nakaranas ng isang pangyayaring hindi kapanipaniwala sa Pilipinas. Alam ba ninyo, ang pag-alis ng hijab para sa isang babaeng Muslim ay hindi lang basta pagtatanggal ng damit. Para sa kanila, simbolo ito ng pananampalataya, tradisyon, at karangalan ng pamilya. Gayunpaman, ang anak ng isang mayamang pamilya sa Qatar ay tinalikuran ang lahat ng ito sa Pilipinas. Ano ba talagang nangyari sa bansa? At sino ang Pilipinong lalaki na nagpabago sa kanya? Ngayon, pakinggan natin ang nakakakilabot na tunay na kwentong ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sarah Alim. Bago ko simulan ang aking kwento, may isang bagay akong gustong sabihin sa inyo. Ang kakayahan kong huminga ng malaya at magsalita ng malaya sa gitna ng Makati Business District, ngayon ay isa ng himala. Ako ay 30 taong gulang. Lumaki ako sa Doha, Qatar. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakapagdesisyon para sa sarili kong buhay. Ang aking ama ay ang tagapangulo ng Alim Energy Group, isa sa pinakamalaking oil conglomerate sa gitnang silangan. Ang aming sala ay mas malaki pa kaysa sa buong bahay ng ordinaryong tao. Ang aming hardin ay may 3 fountain. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaang iyon, hindi ko naramdaman ang tunay na kaligayahan. Sa edad na 11, ipinasuot sa akin ng aking ina ang hijab at sinabing, "Sarah, mula ngayon, ikaw na ang babae ng pamilyang Alim. Ang bawat kilos mo ay dapat maging elegante." Mula noon, naging bahagi na ng pagkatao ko ang hijab. Ito ay pagpapahayag ng pananampalataya, ngunit kasabay nito, ito rin ay isang di nakikitang pader ng kulungan. Nag-aral ako ng International Relations sa London School of Economics sa Inglaterra, ngunit iyon ay plano na rin ng aking ama. Ang isang matalinong manugang ay makapagbibigay ng benepisyo sa negosyo at pamilya. Ang lohika ng aking ama ay laging malinaw. Nang makabalik ako pagkatapos ng aking pag-aaral, ang kasal ay isinasaayos na. Ito ay isang political marriage sa tagapagmana ng isang financial group sa Dubai. Siya ay 12 taong mas matanda sa akin at hindi ko pa man lang nakita ang kanyang mukha. Itay, may mga pangarap pa po ako na hindi ko pa natutupad, ang lakas loob kong sinabi. Ang sagot ng aking ama ay malamig at walang damdamin. Pangarap? Ang pangarap ko ay itaas ang karangalan ng ating pamilya. Gabi-gabi, nakahiga ako sa aking kama, nakatingin sa kisame at nag-iisip, ito ba talaga ang buhay ko? Ang mamuhay na parang isang aktor na sumusunod sa script na isinulat ng iba. Ito ba ang kapalaran ko? Isang araw nakita ko ang anunsyo ng isang research project mula sa Asian Development Bank. Ito ay isang panandaliang proyekto upang pag-aralan ang patakaran sa cultural diversity ng Pilipinas. Nanginginig ang aking mga kamay. May pakiramdam ako na ito na ang huling pagkakataon ko. Inabot ako ng 1 linggo para kumbinsihin ang aking ama. Itay, ito na ang huling hiling ko. Kailangan ko ang pananaliksik na ito para sa aking PhD thesis. Sakto naman, may pinag-uusapan ng Alin Group at isang kumpanya sa Pilipinas tungkol sa Green Energy Partnership, kaya pumayag ang aking ama, ngunit may kondisyon. 3 linggo. Sasama sa iyo ang bodyguard mo? At huwag mong kalilimutan ang kultura natin. Sa eroplanong patungong Ninoy Aquino International Airport, Naya, tumingin ako sa labas. Ang kalangitan sa itaas na mga ulap ay walang hanggang malaya. Si Hasan, ang aking bodyguard, ay nag-aalala sa katabing upuan. Senyorita, masyadong magkaiba ang Pilipinas sa ating mundo. Alam ko, ang sagot ko, ngunit sa pagkakaiba na iyan, nagmula ang pag-asa ko. Nang lumapag ang eroplano sa Naiya, parang puputok ang dibdib ko. Paglabas ko sa arrival area, ang unang hininga ko ng hangin ng Pilipinas ay mamasa-masa at malamig, ngunit may dalang bagong posibilidad. Sa kotse, papunta sa hotel sa Makati, tinitigan ko ang tanawin ng Maynila. Matatayog na gusali, komplikadong kalsada, at mga taong malayang naglalakad. Mga babaeng walang hijab na tumatawa at naglalakad ng magkatabi kasama ng mga lalaki. Ang eksena ay nag-iisa, kakaiba, at kanais-nais ito ang larawan na pinangarap ko sa buong buhay ko. Pagkatapos kong ayusin ang aking bagahe sa hotel, pumunta kami ni Hasan sa Bonifacio High Street.
Ang dami ng tao ay mas marami kaysa sa inaasahan ko. Ang nakakagulat, walang tumitingin ng kakaiba sa aking hijab. Nang nag-aaral ako sa Europa, madalas kong maramdaman ang mausisa na tingin, ngunit ang mga Pilipino ay tila natural na tinatanggap ako. Pumasok ako sa isang coffee shop. Nang umorder ako ng kape, ang barista ay magiliw na nagpaliwanag sa akin sa Ingles. Taga-Qatar po ba kayo? Wow, ang ganda ng bansa ninyo. Ang maikling pag-uusap na iyon ay nagpainit sa aking puso. Walang paghuhusga, walang prejudice, tinatrato lang ako bilang isang ordinaryong tao. Kinaumagahan, pumunta ako sa Vegan Heritage Village. Habang naglalakad ako sa mga lumang kalsada, naisip ko, ang mga tao rin sa bansang ito ay tapat sa tradisyon. Ngunit bakit tila napakalaya nila? Ang mga taong nakasuot ng tradisyonal na damit ay kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone, nag-a-upload sa social media, at naglalakad ng nakangiti sa kalye. Ang paraan kung paano natural na nagkakasama ang tradisyon at modernidad ay kahanga-hanga. Sa ika-4 na araw, nagpunta ako sa Asian Studies Center ng University of the Philippines. Pagkatapos ng pulong sa mga mananaliksik, sumakay ako sa LRT, pabalik sa hotel. Lahat ay naging maayos hanggang noon. Ngunit pagdating ko sa Ayala MRT Station, biglang umikot ang mundo. Sumikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Sa mga nagdaang linggo dahil sa problema sa kasal, ang stress at kakulangan sa tulog ay umabot na sa sukdulan. Senyorita! Ang boses ni Hasan ay parang narinig ko mula sa malayo. Sa susunod na sandali, nang nawalan ako ng lakas at bumagsak sa malamig na sahig ng istasyon ng MRT, ang huli kong nakita ay ang mga nag-aalalang mukha ng mga estranghero. Nang idilat ko ang aking mga mata, nasa loob na ako ng ambulance. Ang sirena ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. May humahawak sa aking pulso. Kinukuha ang pulse ko. At nagtatanong sa Filipino, naririnig mo ba ako? Ngunit malabo ang aking kamalayan. Pagdating sa Ospital Makati Medical Center, nakita ko ang puting kisame at mga fluorescent light. Ang mga nurse at doktor ay abala at iba't ibang makina ang tumutunog. May abnormalidad sa ECG. Sabi ng isang tao, dumating ang takot. Isang banyagang bansa, isang banyagang ospital at hindi ako makapag-usap ng maayos. Mamatay ba talaga ako rito? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang tumayo sa tabi ko. Gising ka na. Ayos ka lang ba? Ang boses sa Ingles ay kalmado at mainit. Lumingon ako. Si Dr. Juancho de la Vega. Isang lalaking mukhang nasa kalagitnaan ng 30s at napakainit ng kanyang mga mata. Nasaan ako? Sa Makati Medical Center, paliwanag ni Dr. De La Vega, nahimatay ka sa istasyon ng MRT at dinala ka rito ng ambulance. Sinabi niya sa akin ang sitwasyon, tila may problema sa iyong puso. Kailangan ng masusing pagsusuri. Puso? Nanginginig ang aking boses. Huwag kang masyadong mag-alala na kumpleto na ang emergency procedure at stable ka na ngayon. Inabot ni Dr. De La Vega ang kanyang calling card. Ako si Dr. Juancho de la Vega, Cardiology Specialist. Nang una kong marinig ang pangalang iyon, hindi ko pa alam na ang taong ito ang tuluyang magpapabago sa aking buhay. Nag-aalalang nagtanong si Hasan, ano ang kailangan naming gawin? Magkano ang gastos? Paano ang insurance? Tinaas ni Dr. De La Vega ang kanyang kamay upang pakalmahin si Hasan. Ito ay emergency. Una, ang paggamot. Ang mga administrative procedures ay maaaring asikasuhin mamaya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting ginhawa, ngunit nag-aalala rin ako. 3 linggo lang dapat ako rito, ngunit na ospital na ako ngayon. Sasabihin ko ba sa aking ama? Kung sasabihin ko sa kanya, tiyak na pauuwiin niya ako kaagad. Ang komplikadong pag-iisip ay umikot sa aking isip. Mas mabuti kung magpalipas ka ng gabi para obserbahan ang kalmadong boses ni Doktor De La Vega ay bahagyang nagpakalma sa aking magulong isip. Nang makarating ako sa aking silid, makikita ko ang night view ng Maynila mula sa bintana. Ang mga kumikinang na ilaw ay nagliliwanag na parang mga bituin. Maganda, ngunit nag-iisa rin. Ano ba talaga ang ginagawa ko sa banyagang lungsod na ito? Kinaumagahan, nag-round si Dr. De La Vega. Mukha siyang mas nakaka-relax kaysa kagabi sa emergency room. Maganda ba ang tulog mo kagabi? Gumaling ba ang paninikip ng dibdib mo? Sa unang tanong ni Dr. De La Vega, tapat akong sumagot. Parang gumaling na, ngunit nag-aalala pa rin ako. Gumamit si Dr. De La Vega ng stethoscope upang pakinggan ang tibok ng aking puso. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Halos hindi pa ako nakapagpakonsulta sa isang lalaking doktor. Dahil sa aming kultura,
Dapat hanggat maaari ay maghanap ang mga babae ng babaeng doktor. Ngunit ito ay emergency at natural lang ang paggamot ni Dr. De La Vega sa akin. Hindi naging maingat si Dr. De La Vega dahil nakasuot ako ng hijab, ni hindi rin siya tumingin ng kakaiba. Tinrato niya lang ako bilang isang pasyente. Kailangan mong sumailalim sa ultrasound ng puso. Mula sa kasalukuyang sintomas, malamang na arrhythmia ito dahil sa stress. Detalyadong ipinaliwanag ni Dr. De La Vega. Dahan-dahang sumingit si Hassan. Doktor, sa aming kultura, mas gusto ng mga babae na tingnan sila ng babaeng doktor. Tumango si Dr. De La Vega at nagpakita ng pag-unawa. Siyempre, naiintindihan ko. Ngunit ang mga babaeng cardiologist ay nasa surgery ngayon. Kung hindi mo ikakagalit, maaari akong magpatuloy na mamahala. Ngunit kung hindi ka komportable, maaari tayong maghintay hanggang bukas. Nag-aalangan ako. Sa totoo lang, maganda ang impression ko kay Dr. De La Vega. Ang kanyang paliwanag ay mabait. Ang pinakamahalaga, tinrato niya ako bilang isang tao, hindi ang anak ng bilyonaryo, hindi isang babaeng Muslim, kundi isang pasyenteng nangangailangan ng paggamot. Ayos lang po, maaari po kayong magpatuloy na mamahala. Sa hallway papunta sa testing room, isang nurse ang lumapit. Pasyente, mayroon ba kayong special dietary na pangangailangan? Siya, si Nurse Carmela Reyes. Kailangan ko ng halal food at kailangan kong sundin ang oras ng panalangin, ang sabi ko. Hindi nataranta si Nurse Reyes. Sige po, tatawagan ko po kaagad ang dietary unit para maghanda ng halal certified meal. At saan po ang direksyon ng kiblat? Inilabas ni Nurse Reyes ang kanyang cellphone at binuksan ang app para sa direksyon ng prayer. Dito po sa direksyong ito, sabihin niyo lang po sa akin ang oras ng panalangin at ilalagay ko sa chart para hindi po kayo maistorbo sa mga oras na iyon. Halos maiyak ako. Wala akong natanggap na ganitong klase ng pangangalaga noong nag-aaral ako sa Paris o kahit sa bahay. Sa Europa, kailangan kong maghanap ng sarili kong halal restaurant at kailangan kong magdasal sa dorm ng may pag-aalala. Ngunit dito, ang estrangherong nurse ay natural na iginagalang ang aking relihiyon at kultura. Salamat, maraming salamat. Pagkatapos ng pagsusuri at pabalik sa silid, kinausap ako ng matandang babae sa katabing kama. Si Lola Lourdes. Anak, ano ang nararamdaman mo? May problema sa puso? Opo, kaunti po. Naku, hindi yan maaari sa ganyang edad. Tagasaan ka ba idya? Sa Qatar po. Ay, Qatar? Sa gitnang silangan. Mayaman na bansa, hindi ba? Maraming langis? Mausisa na tanong ni Lola Luding. Ngunit hindi ako nakaramdam ng pagkailang. Iyon ay purong pag-aalala. Oo, tama po. Iyan bang suot mo sa ulo mo? Anong tawag dyan? Hijab? Dati, nagtatakip din kami ng ulo namin, parang sombrero. Parang ganoon, sabi ni Lola Luding. Nagulat ako sa sinabi ni Lola. May tradisyon din pala sa Pilipinas ng pagtatakip ng ulo ng mga babae. Nang hapong iyon, dumating si Dr. De La Vega na may dalang resulta ng pagsusuri. Arrhythmia dahil sa stress. Bagamat hindi ito kaagad na kamamatay, kailangan ng gamutan. Paano gamutin? Magsisimula tayo sa gamot at obserbahan natin ang sitwasyon sa loob ng 5 araw. At ang pinakamahalaga, huminto sandali si Dr. De La Vega at nag-ingat sa pagsasalita, kailangan mong bawasan ang stress mo. Mayroon ka bang anumang pinag-aalala kamakailan? Political marriage. Buhay na kinokontrol. Kinabukasan na walang pagpipilian. Maraming salitang sumagi sa isip ko, ngunit hindi ako makapagsalita. Mayroon po. Kaunti. Kung ayaw mong sabihin, ayos lang, tandaan mo lang, ang pag-alis ng bigat sa iyong puso ay bahagi rin ng paggaling, sabi ni Dr. De La Vega. Ang kanyang tono ay hindi mapilit, ito ay pag-aalala lang ng isang doktor sa kanyang pasyente. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong nakaranas ng kahanga-hangang karanasan sa ospital na ito. Sa bawat oras ng pagkain, may pagkain na may halal certified label. Pagdating ng oras ng panalangin, tahimik na isinasara ng mga nurse ang pinto. Si Dr. De La Vega mismo ay iniayos ang kanyang oras ng rounds upang maiwasan ang oras ng aking panalangin. Isang gabi, nag-uusap kami ni Dr. De La Vega at nagtanong ako, Doktor, bakit po gusto niyong maging doktor? Nag-alangan sandali si Dr. De La Vega bago sumagot. Namatay ang nanay ko dahil sa sakit noong bata pa ako. Ang doktor na nag-asikaso sa kanya ay talagang nagbigay ng lahat ng kanyang makakaya sa paggamot. Kahit na umalis ang aking ina, naantig ako sa dedikasyon ng doktor na hindi sumuko hanggang sa huli. Ang mga mata ni Dr. De La Vega ay kumislap.
Gusto kong maging ganoong doktor, isang taong makakabawas ng sakit ng iba at makapagbibigay ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naunawaan ko kung bakit napakainit ng taong ito. Hindi lang niya trabaho ang pagiging doktor, tunay niyang inaalagaan ang kanyang mga pasyente. Dumating ang araw ng discharge pagkatapos ng 5 araw. Naging epektibo ang gamot at bumuti ang aking kondisyon. Para sa ganap na paggaling, napakahalaga talaga ng stress management, regular na buhay, sapat na pahinga, at dagdag ni Dr. De La Vega ng nakangiti, kailangan mo ng masasayang sandali. Maraming magagandang lugar sa Maynila. Inirerekomenda ko ang night view sa isang sky deck. Makakatulong iyon sa paggaling. Nang hapong iyon, pumunta kami ni Hasan sa isang tall building sky deck sa Makati. Habang sumasakay sa high-speed elevator, bumungat sa akin ang tanawin ng Maynila. Lumulubog na ang araw at nagsisimula ng magliwanag ang mga ilaw ng lungsod. Pagdating sa viewing deck, napigil ko ang aking hininga. Ang kumikinang na ilaw ay nagliliwanag na parang mga bituin sa lupa. Ang ganda talaga. Bulong ko sa sarili. Sa sandaling nagbubulungan ako, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Senyorita Sara. Nilingon ko. Si Dr. De La Vega ay nakatayo roon. Doktor, bakit po kayo narito? Lumabas din ako para maglakad-lakad. Nagkataon lang, sabi ni Dr. De La Vega ng bahagyang nahihiya. Alam naming pareho na hindi iyon nagkataon. Magalang na lumayo si Hasan, naghahanap ng ibang tanawin. Tumayo kami ni Dr. De La Vega nang magkatabi, pinagmamasdan ang night view. May katahimikan, ngunit hindi ito nakakailang. Anong klaseng lugar ang Qatar? Maingat na tanong ni Dr. De La Vega. Maganda ngunit nakakasakal. Hindi ko napigilan ang sarili kong sabihin ang totoo. Lahat ay desidido na. Ano ang isusuot ko, sino ang makikita ko, at sino ang mapapangasawa ko. Kasal? O desidido na? Kailangan kong bumalik sa Qatar pagkatapos ng 3 linggo para maghanda sa kasal sa isang taong hindi ko mahal. Nang masabi ko iyon, naramdaman ko ang mga luha na bumabagsak. Matagal na natahimik si Dr. De La Vega at pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Senyorita Sara, anong klaseng buhay ang gusto mo? Sumikip ang lalamunan ko. Gusto kong pumili. Gusto kong piliin ang taong mahal ko. Gusto kong mamuhay sa paraang gusto ko. Hindi dahil pinilit, kundi dahil pinili ko. Magsuot ng hijab dahil sa pagmamahal sa Diyos, hindi dahil sa pamimilit. Makasama ang isang tao ng may pagpili. Mayroon ka bang ganoong lakas ng loob? Ang tanong ni Dr. De La Vega ay nagpainit sa akin na tumingin sa kanya. Seryoso ang tingin niya. Hindi ko alam. Ngunit mula nang dumating ako rito, parang unti-unti akong nagkakaroon ng lakas ng loob. Umupo kami sa upuan. Patuloy na kumikislap ang mga ilaw ng Maynila. Senyorita Sara, tawag ni Dr. De La Vega sa pangalan ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong bilang isang doktor, hindi ako dapat magkaroon ng damdamin sa pasyente. Ngunit mula nang makilala kita, hindi ko na makontrol ang aking puso. Higit pa sa relasyon ng doktor at pasyente, naakit ako sa iyo bilang isang tao. Ang pag-amin ni Dr. De La Vega ay nagpatigil sa aking paghinga. Ito ang unang beses sa buhay ko na nakarinig ako ng ganoong salita. Hindi pa ako kailanman tiningnan bilang Sara. Palagi akong anak ng pamilyang alim o kandidato para sa magiging princess. Ngunit tiningnan lang ako ni Dr. De La Vega. Ako rin, nanginginig ang aking boses. Pag naiisip ko ang doktor, kakaiba ang pakiramdam ng dibdib ko. Ikaw ang unang tao na naisip ko noong nagkasakit ako. Ito ba ay pag-ibig? Hinawakan ni Dr. De La Vega ang aking kamay. Napakainit. Kailangan mong umuwi sa loob ng 3 linggo, tama ba? Malungkot ang kanyang boses. Oo. Ngunit ayaw kong bumalik. Dahil sa tingin ko, ngayon ko lang nahanap ang gusto ko. Taimtim akong nagtapat. Ayaw ko ring paalisin ka, sabi ni Dr. De La Vega. Matagal kaming natahimik, pinagmamasdan ang night view ng Maynila. Mukhang imposible itong pag-ibig 2 tao mula sa magkaibang kultura, relihiyon at bansa. Ngunit kahit papaano sa sandaling iyon, walang mahalaga. Itinuro ni Hasan ang orasan sa malayo. Oras na para umuwi. Maaari ba tayong magkita ulit bukas? Tanong ni Dr. De La Vega. Tumango ako. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, hindi ako makatulog. Nakatingin sa night view ng Maynila mula sa bintana. Nag-isip ako, ano ang dapat kong piliin ngayon? Ang pamilya tradisyon o ang pag-ibig at kalayaan? Alam kong ang pagpiling ito ay babago ng tuluyan sa aking buhay.
Ang puso ko ay bumabayo hindi dahil sa arrhythmia, ito ay pag-ibig. Ito ang pag-ibig na pinili ko sa unang pagkakataon sa aking buhay. Pagkaraan ng 2 araw, tumunog ang aking cellphone. Si Itay, Sara, umuwi ka kaagad. Naayos na ang petsa ng kasal. Bumagsak ang puso ko. Itay, hindi po ako makapagpakasal. Ang mabigat na hininga ni Itay ay narinig sa kabilang linya. Ano ang sabi mo? Lahat ay desidido na. Gusto ko pong piliin ang sarili kong buhay ngayon. Nakakita ako ng taong mahal ko rito sa Pilipinas. May mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Itay ay malamig at matigas. Kung hindi ka uuwi sa loob ng 3 araw, ipapatigil ko ang lahat ng credit card mo at gagawa ako ng legal action. Pinutol niya ang tawag. Nanginginig ang aking kamay. Tinawagan ko si Dr. De La Vega. Dumating siya kaagad. Ang batas ng Pilipinas ay nagpoprotekta sa autonomy ng mga matatanda, paliwanag ng lawyer na kinontak ni Dr. De La Vega. Ang sapilitang kasal ay paglabag sa human rights. Maraming paraan para mapahaba ang stay mo. Nakita ko ang pag-asa, ngunit natatakot din ako. Tuluyan na ba akong hihiwalay sa aking pamilya? Gayunpaman, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Pagkaraan ng 3 araw, si Itay mismo ang pumunta sa Pilipinas. Nang makita ko si Itay sa naiya, parang puputok ang dibdib ko. Ngunit, hindi inaasahan, kalmado si Itay. Gusto kong makita ang taong iyan, si Juancho de la Vega. 3 kaming umupo sa lobby ng hotel, at ang tensyon ay nakakasakal. Sabi mo, mahal mo ang anak ko? Ang unang tanong ni Itay. Opo, iginagalang ko at mahal ko siya. Walang alinlangang sabi ni Dr. de la Vega. Matatanggap mo ba ang kulturang Muslim? Hindi lang pagtanggap. Iginagalang ko ang pananampalataya ni Sara. Bahagi iyon ng pagkatao niya at mahal ko ang buong pagkatao niya. Matagal na tiningnan ni Itay si Dr. De La Vega at pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Noong 1990s, nag-aaral ako sa Toronto, Canada. Isang taglamig, biktima ako ng racial abuse sa kalye. Tinawag akong terrorist na Arabo. Ito ang unang beses na narinig ko ang kwentong ito. Noon, may isang matandang mag-asawa na tumulong sa akin, sina Mr. at Mrs. Wilson. Inimbitahan nila ako sa kanilang bahay, naghanda ng mainit na pagkain, at nag-ayos pa ng lugar para makapagdasal ako. Nanginginig ang boses ni Itay. Ang simpleng paggalang na iyon ay isang aral na hinding-hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Sinabi sa akin ni Hassan na ang pangangalaga na natanggap mo sa ospital dito ay katulad ng natanggap ko 40 taon na ang nakakaraan. Tumingin si Itay kay Dr. De La Vega. Dr. De La Vega, maaari mo bang pasayahin ang aking anak? Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Kung gayon, huminga ng malalim si Itay, pinapayagan ko ang aking anak na sundin ang kanyang kaligayahan. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, humagulhol ako sa iyak. Pagkaraan ng 2 buwan, naganap ang kasal. Isang tradisyonal na Islamic rite sa umaga at isang Catholic-inspired ceremony sa hapon. Nakamamangha ang itsura ko sa salamin na kasuot ng hijab at isang modernisadong Filipiniana barot saya. Ang dalawang kultura ay naghalo ng napakaganda. Sa kasalan, nakita ko ulit si Lola Luding mula sa ospital. Lola, narito po kayo. Sara, congratulations sa inyong kasal. Sa totoo lang, mayroon din akong dapat ikumpisal, sabi ni Lola Luding. Inilabas ni Lola ang isang lumang litrato. Ang anak ko si Manuel nagtrabaho bilang engineer sa Qatar noong 2000. Nagkaroon siya ng aksidente. Libre siyang ginamot ng lokal na ospital at isang babaeng Muslim ang nag-alaga sa kanya. Kinilabutan ako. Kaya nang dumating ka sa aming silid sa ospital, pakiramdam ko, ito na ang pagkakataon na suklian ang kabutihan na iyon 20 taon na ang nakakaraan. Ang pagmamahal ay umiikot sa mundo, Ija. Pagkatapos ng kasal, tumira kami sa Maynila. Itinatag ko ang Oasis Multicultural Center at nagsimula akong tumulong sa mga babaeng Muslim na katulad ko na nakakaramdam ng takot sa banyagang lupain, legal advice, medical translation, pagtuturo ng Filipino at impormasyon tungkol sa halal food. Ipinasa ko ang pangangalaga na natanggap ko sa iba. Noong nakaraang buwan, kinuha ako ng Department of Justice bilang consultant para sa multicultural policy. Itinatag ni Dr. De La Vega ang Global Patient Care Center sa ospital at nagsilbi ako bilang advisor. Ang cultural care ay lumalawak sa mga ospital sa buong bansa. Ngayon, may bagong buhay na lumalaki sa aking tiyan. Ito ay isang magandang pagsasama ng dalawang kultura. Nakasuot pa rin ako ng hijab, ngunit ngayon, hindi na ito pamimilit kundi pagpili.
Ito ay pagpapahayag ng aking pananampalataya at bahagi ng aking identidad. Ang wika ng pag-ibig na natutunan ko sa Pilipinas ay paggalang. Ang tradisyon at kalayaan ay hindi magkataliwas. Ang pananatili sa pananampalataya at ang pag-alis sa pamimilit iyon ang tunay na kalayaan. Natutunan ko iyon dito. Naalala ko ang gabi sa viewing deck ng Makati, noong tumayo kami ni Dr. De La Vega ng magkatabi at pinagmamasdan ang night view. Noong tinanong ko si Dr. Data De La Vega, Doktor, naniniwala po ba kayo sa kapalaran? Sandaling nag-isip si Dr. De La Vega at sinabing, naniniwala ako sa pagpili. Ang bawat pagpili ay lumilikha ng bagong kapalaran. Tama si Dr. De La Vega. Pinili ko ang Pilipinas. Pinili ko maging tapat sa aking puso. Pinili ko ang pag-ibig. Ang mga pagpiling iyon ang lumikha sa akin ngayon. Sa unang anniversary ng Oasis Multicultural Center, mahigit 50 babaeng Muslim ang dumating. Ang ilan ay kasal sa mga Pilipino, ang ilan ay nagtatrabaho, ang ilan ay nag-aaral. Isang young woman mula sa Indonesia ang nagsabi sa akin, Ate Sara, nang makita ko ang kwento mo, nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Hinawakan ko ang kamay ng babae. Hindi ka nag-iisa. Nandito tayong lahat para magtulungan. Ito ang gusto kong gawin. Ipakita sa mas maraming tao na ang iba't ibang kultura ay maaaring mamuhay ng mapayapa at ang iba't ibang pananampalataya ay maaaring magrespetuhan. Isang araw, umuwi si Dr. De La Vega mula sa trabaho at may inabot sa akin na isang sulat. Ano ito? Imbitasyon mula sa Makati Medical Center na maging lecturer ka para sa Cultural Sensitivity Training. Naiyak ako nang makita ko ang imbitasyon. Mula sa isang pasyenteng nangangailangan ng pangangalaga hanggang sa isang taong makakatulong sa iba, nakakamangha ang paglalakbay na ito. Gabi umupo kami ni Dr. De La Vega sa balcony, pinagmamasdan ang night view ng Maynila. Naging ugali na namin ito. Juan, nagsisisi ka ba? Tanong ko. Nagsisisi sa ano? Ang pagpili mo sa akin? Nagulo ang buhay mo, hindi ba? Kailangan mong matuto tungkol sa kulturang Islam, kailangang makisama sa pamilya ko? Hinawakan ni Dr. De La Vega ang aking kamay. Sara, ikaw ang pinakamagandang pagpili na ginawa ko sa buhay na ito. Hindi lang pag-ibig ang ibinigay mo sa akin, kundi isang bagong pananaw sa mundo. Sumandal ako sa balikat ni Dr. De La Vega. Patuloy na kumikislap ang mga ilaw ng Maynila. Ako rin? Tinuruan mo ako na ang pag-ibig ay hindi pag-aari kundi paggalang. Hindi pagbabago sa isa't isa kundi pagtanggap sa pagkakaiba. Noong nakaraang taglamig, bumalik si Itay sa Pilipinas. Hindi para pauwiin ako, kundi para makita ang kanyang apo. Sa labas ng delivery room ng ospital, si Itay, si Dr. De La Vega, at si Hassan ay nag-aalaalang naghihintay. Nang ilabas ng nurse ang sanggol, lumuha ang mga mata ni Itay. Lalaki po, sabi ng nurse. Binuhat ni Itay ang apo niya. May ngiti sa kanyang mukha na hindi ko pa nakita. Sara, ano ang ipapangalan mo? Adam Juan, sabi ko. Adam para sa tradisyon ng Islam at Juan bilang Pilipinong pangalan na kumakatawan sa bagong simula. Tumango si Itay. Magandang pangalan ang tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa mga araw ng pagpapagaling ko sa ospital, binisita ulit ako ni Lola Luding. Sara, talagang gumawa ka ng isang kahanga-hangang bagay, sabi ni Lola Luding. Ano po, Lola? Ipinakita mo sa amin na ang pagkakaiba ay hindi nakakatakot. Ang pag-unawa at paggalang ang pinakamahalaga. Ang mga salita ni Lola Luding ay nagpaalala sa akin ng mga araw na una akong dumating sa Pilipinas kung gaano ako katakot at walang katiyakan. Ngunit tinanggap ako ng mga tao dito ng may init at paggalang. Sa araw ng discharge, inihatid kami ni Dr. De La Vega pauwi ni Adam. Dumaan kami sa Makati at nakita ko ang matatayog na gusali. Naaalala mo ang usapan natin doon? Tanong ko. Oo, naaalala ko. Tinanong mo ako, ito ba ay pag-ibig? Ngumiti si Dr. De La Vega. Ngayon, alam ko na. Iyon ay pag-ibig talaga. At ito ang pinakatunay na pag-ibig. Pag-uwi, pinagmamasdan ko si Adam sa nursery. Ano ang sinisimbolo ng munting buhay na ito? Siya ay pag-asa. Siya ay posibilidad. Siya ay isang buhay na patunay na ang iba't ibang kultura ay maaaring maghalo ng maganda. Niyakap ako ni Dr. De La Vega mula sa likuran. Ano ang iniisip mo? Inisip ko, paano kung wala akong lakas ng loob na pumunta sa Pilipinas noon? Kung wala akong lakas ng loob na sabihin kay Itay na hindi? Kung wala akong lakas ng loob na piliin ka? Ngunit nagawa mo, sabi ni Dr. De La Vega.
At hindi mo lang binago ang sarili mong buhay, binago mo rin ang buhay ng maraming tao. Iyon ay totoo. Ang Oasis Multicultural Center ay nakatulong na sa mahigit 200 pamilya. Hindi lang praktikal na tulong ang ibinibigay namin kundi suporta rin sa damdamin. Noong nakaraang buwan, isang babae mula sa Egypt ang lumapit sa akin. Sabi niya, hindi siya tinatanggap ng pamilya ng kanyang asawa at nakakaramdam siya ng kalungkutan. Hinawakan ko ang kamay niya. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyan. Ngunit maniwala ka sa akin, ang pag-ibig at paggalang ang mananaig sa prejudice. Ibinahagi ko ang kwento ko. Umiyak siya. Nang umalis siya, sinabi niya, "Salamat, Sarah. Binigyan mo ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang ginagawa ko. Ngayong tagsibol, inimbitahan ako ng Makati Medical Center na magbigay ng lecture. Ang tema, ang kahalagahan ng cultural sensitivity sa medical care. Nakatayo sa podium, tiningnan ko ang daan-daang medical professional sa baba. 5 taon na ang nakakaraan. Nagising ako sa emergency room ng ospital na ito. Sinimulan ko. Natakot ako dahil nasa isang lugar ako na hindi ko kilala. Ngunit binigyan ninyo ako ng seguridad sa pamamagitan ng inyong profesionalismo at paggalang. Tumingin ako kay Dr. De La Vega at Nurse Carmela na nakaupo sa unang row. Ngayon, nakatayo ako rito hindi lang bilang isang pasyenteng gumaling, kundi bilang isang saksi sa init ng Philippine healthcare system, isang saksi sa pagiging inclusive ng lipunang Pilipino. Pagkatapos ng lecture, maraming medical professional ang nagtanong. Isang young intern ang nagtanong, "Teacher Sarah, ano po sa tingin ninyo ang pinakamahalaga sa cultural respect?" Nag-isip ako at sinabing, hindi ang pag-aaral ng lahat ng kaalaman tungkol sa lahat ng kultura, kundi ang pagpapanatili ng bukas at magalang na puso. Kapag hindi ka sigurado, magtanong. Kapag hindi mo maintindihan, matuto. Ang pinakamahalaga, laging tandaan na ang taong kaharap mo ay isang tao bago ang lahat. Pag alis ko sa ospital, dumaan ako sa hallway ng emergency room noon. May nakasabit doon na sign ngayon, Global Patient Care Center. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa iyo, sabi ni Dr. De La Vega sa tabi ko. Hindi. Ang sagot ko, nagsimula ito dahil handa kayong makinig at matuto. Nang gabing iyon, naghapunan kaming pamilya. Kasama namin si Itay sa video call mula sa Doha. Sarah, sabi ni Itay, ipinagmamalaki kita. Hindi mo tinalikuran ang tradisyon at hindi mo tinalikuran ang kalayaan. Nakita mo ang balanse. Salamat po, Itay. Ito po ay dahil pinili ninyong unawain ako sa huli. Pagkatapos ng tawag, nagtanong si Dr. De La Vega, "Namimiss mo ba ang Qatar?" Minsan, tapat kong sinabi. Ngunit ang Maynila na ang bahay ko ngayon. Nandito ka, nandito si Adam, nandito ang trabaho ko, nandito ang pangarap ko. Naglakad ako patungo sa balcony at pinagmasdan ang night view ng Maynila. 5 taon na at ang mga ilaw ng lungsod na ito ay nagpapakilos pa rin sa akin. Tumakbo si Adam sa akin, hinawakan ng kamay ko. "Mama, kwento?" Binuhat ko si Adam at umupo kami sa sala. "Sige anak." Magkukwento si Mama ng isang tunay na kwento ngayon. Noong unang panahon, may isang babae na nakatira sa napakalayong disyerto. Sa pagkukuwento ng sarili kong kwento sa aking anak, nakaramdam ako ng malalim na kasiyahan. Hindi lang ito ang kwento ko. Ito ay kwento tungkol sa lakas ng loob, tungkol sa pagpili, at tungkol sa pag-ibig. Mga kaibigan, kung dumating sa inyo ang pagkakataon na pumili, magpakatapang. Huwag hayaang pigilan kayo ng takot sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. Ang Pilipinas ay isang bansang tunay na nakakaunawa ng pagkakaiba at nakakaunawa ng paggalang. Ang tunay na lakas ng Philippine healthcare ay hindi ang advanced technology, kundi ang pilosopiya ng paggalang sa bawat tao ng buo. Ako si Sarah Alim. At ito, ang kwento ko, isang kwento ng paghahanap ng kalayaan, paghahanap ng pag-ibig, at paghahanap sa sarili sa Maynila. Sa labas ng bintana, patuloy na kumikislap ang mga ilaw ng Maynila. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang kwento, isang pangarap, isang pag-asa. At ang aking kwento ay nagsimula sa hapong iyon nang ako ay nahimatay sa istasyon ng MRT, lumawak sa ilalim ng night view ng Makati, at patuloy na isinusulat sa maalab na lungsod na ito. Kung naghahanap ka rin ng sarili mong kalayaan, tandaan, ang tunay na kalayaan ay hindi ang pagtalikod sa lahat, kundi ang pag-angkin sa karapatang pumili. Salamat, Pilipinas! Salamat sa bawat taong nagbigay ng kamay sa akin noong ako ay pinakamahina. Hindi lang ninyo iniligtas ang buhay ko, binigyan ninyo pa ako ng bagong buhay.